At kaunay pa rin naging presko ni Pangulong Duterte nitong linggo, mapanayan natin si Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Good morning, Secretary. Magandang umaga, Igan. Good morning po sa lahat na nanonood ng Unang Hirit. Happy birthday. Salamat, Igan. Ako, salamat na alala mo pa. Oo. Kalat eh. Okay. Sa inyo po, yung pagkakasibak sa presidential appointees, anong plano ng Pangulo sa kanila? Napatunayan ba talaga na wala pang 6 na linggo, bahagi na sila ng corruption? Well, klaruhin natin, Igan. Maglalabas po ngayong araw itong ating Executive Secretary Bingbong Medialdea ng kanyang memorandum circular na ipinapagpitiw lahat ng mga appointees ng dating administrasyon. Dating administrasyon? Opo, kasi marami pa pong mga appointees ng dating administrasyon ang hindi pa po napapalitan dahil sa vetting process excuse me, sa vetting process na ginagawa ng ating selection committee. So therefore, hindi pa napapalitan ang lahat. Ngayon, meron po tayong tinatawag na courtesy resignation. Unfortunately, yung mga dating appointees ay hindi pa nagbigay ng courtesy resignation. Hindi ba nila alam na co-terminus sila? Hindi ko alam, Igan, pero yun nga nangyari. So, pero kung dating administrasyon, bakit ang nais ng Pangulo ay mag-report sa kanya sina Chairman Martin Delgar ng LTFRB tsaka LTO Chief Edgar Galbante, Secretary? Opo, because so long as sila po ay nakaupo, ang kanilang pananagutan po ay sa Pangulo pa rin. So kasama sila sa pinagbibitiw? Yes po, sa lahat ng nakaupo ngayon na appointees po ng dating administrasyon. Hindi, ito bago appointee ito, di ba? Sina Delgra at Galbante? Hindi, meron pa pong mga iba pa, yung mga nasa ilalim, of course. Sa LTFRB at sa LTO, napakalalim. Alam naman natin yan, Igan. Napakalalim ng Ibig sabihin, kahit umupo sina Delgra at Galbante, hindi na wala korupsyon dyan. Opo. Kasama sila. Corruption, alam natin yan, talagang malalim. Okay, habol ko lang to sa United Nations. Yes, sir. Gaano kaseryoso na naman ang Pangulo sa pagsabing kakalas ang Pilipinas dito? Well, ganito lang naman yan, Igan. Ang presidente po natin ay nadismaya sa mga naririnig niya mga payag mula sa United Nations, particularly yung United Nations, yung rapporteur sa extrajudicial, na sapagkat bakit ang UN rapporteur bigla-bigla na lang naglalabas ng kanyang sentimento, hindi po dinadaan sa protocol, at tapos ang kanyang sentimento pa ay she is taking the cudgels of the rights of these criminals over the rights of the disproportionate majority of the victims of illegal drugs. Okay, sige. Alamin pa natin ibang pagpapaliwanag dyan. Secretary, maraming salamat po. Salamat, Igan. Nabuhay ka. Secretary Martin Andanar.